beloved Boss Mike Cervera. Ngayon, feeling ko lang Eto na mga kababayan ha, eto na. Eto na mga kababayan ha, eto na. Pakinggan nyo ninyo. Pakinggan nyo si Atty. Claire ha. tingin ko mas malakas siya ngayon. Feeling ko lang bakit? Di na siya nakakapagmarihuana sa ICC. 'Di ba? Hindi siya nakakapagmarihuana sa ICC, di na siya nakakagamit ng fentanyl kasi inaalagaan siya diyan. Kita nyo? Hindi na nakakapagdroga si Digong. Hindi na nakakapagdroga. Hindi katulad pag nandito sa Pilipinas, walang ginawa kundi mag-fentanyl. Walang ginawa kundi mag-wake and bake. Walang ginawa kundi mag-marijuana ng putang ina. Kaya tingnan nyo, demonyo yung utak niya. Diba? Tuloy. Sa Pilipinas, mga kakli, nagbe-wake and bake yata to. Inamin naman niya nagmamarihuana siya, di ba? Kiyan. Di ba? Emi. Di ba yan, mga kakli? Pagka mamarihuana, wake and bake ang tawag. Sige nga, Tama. please. Nung una ko ito nadinig, hindi ko alam kung ano yan. Wait ha. Anong mo kay Kitty? Atty. Claire, si Kitty makakasagot niyan, alam niya yon. Bukang bibig niya yung wake and bake. Ano ba ibig sabihin ng wake and bake? Wake and bake is the act or practice of smoking marijuana immediately upon waking? Ano, pagkagising? Pakiguide nyo ako. Pagkagising, magmamarijuana na? Ganun ba yon? Kaya ba wake and bake? Baka... Ay, attorney, baka nga yan bago matulog at saka pagkagising tumitira. Grabe ka naman, make my day. Ano yan? Sinasabi mo? Grabe siguro kalyo ni Digong kasi. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Wala na yon. Tingin ko hindi na natigas yun. Yun nga, sabi ni AI. Ay, ako si Manat May. Hello. Si namimiss ko na si Manat Boy. Adyaman. Teka lang. Yes, breakfast po, attorney. So in other words, pagkagising, breakfast agad, marijuana. Tingin ko, di na yun nagagawa. Ni dating Pangulong Duterte sa ICC, bawal. Dito sa Pilipinas, sinamin niya, nagmamarijuana siya. Ay, aminado. Yan mga kababayan Adik si Duterte. Aminado si Duterte nagpe-fentanyl. Aminado si Duterte nagmamarijuana. Diyan sa may Netherlands. Open ang marijuana kaya lang sa kulungan bawal. Boss Mike, ingat ka lagi sa mga buyer. Ay, syempre, hindi po ako umaharap. Jerilyn Asuncion, sorry baka mamaya maghanap kayo sa akin ng sasakyan. Baka yung nabibili nyo sasakyan, sa akin pala galing. Hindi po ako humaharap. Yung mga may bibili, ganon, bibili ng sasakyan, nakala nyo humaharap ako. Hindi ho, mawais to. Hindi ako humaharap. Yung mga tao lang, mga tauhan ko yung humaharap. Sinasabi ko sa kanila, kanila yan. Sabihin nyo, inyo yan inyo yan, hindi akin. Wais ini. Diba? Tapos 60-40 o 40% siya, 60% sa akin. Diba? Okay ba? Ganon, mga kababayan. Pero alam nyo, mga kababayan ko, sa totoo lang, marami pa rin naman naniniwala kay Digong kahit na ganyan yan. Diba? Kaya nga ako nagtatawa dito ay nagugulat kaya sino to? Si yung tumakbong senador, si Busita. Abay, idol niya si Digong. Pakinggan natin mga kababayan. Siyempre, kung may Atty. Claire Castro, siyempre, alam naman natin na ito ay kritiko ng mga Duterte. Meron din naman yung mga nagmamahal. Pakinggan natin. Hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan ba kayo, sanggan dikit ba kayo ng mga Duterte o hindi nyo sila kilala? Kilala ko lang ang mga Duterte.
Sa pangalan? Opo. Oo. Pero as in personal na close? Wala hindi. po. Oo. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yung Yes. Colonel, okay. Kita nyo mga kababayan ha. Si Colonel Busita pala ito, naging colonel at doon na nga, nag-retire. Nung panahon ni Digong, mga kababayan. Sige, pakinggan natin. Na-witness mo yung Oplan Tokhang nung Na-witness mo yung Oplan Tukhang. Yan ha, mga kababayan ha. controversial. Yes, And you sir. were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Hindi daw problema yung Oplan Tukhang. Ang naging problema, yung execution. Wait lang. Di ba? Pakinggan nyo ako mga kababayan ha. Itama nyo ako pag mali ako. Di ba nagka-problema nga? Di ba? Nagka-problema. Ayan, problema pa rin. Di ba? Kung hindi pala problema yung Oplan Tukhang, bakit problema ngayon? Bakit naging dahilan kung bakit nagtatago si Bato? Bakit naging dahilan kung bakit si Digong nakakulong? Kung okay pala, ano naging problema? Inabuso. Sa lahat naman ng pagkakataon kapag wala hong security, naaabuso talaga So, ibig sabihin, problema pa rin yung Oplan Tukhang. Si Kernel naman, problema pa rin yung Oplan Tukhang. Kasi, hindi naging okay mga kababayan. Kasi kung naging okay yon, di sana walang mga namatay na tao, di ba? Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda ang Maganda. Oplan Tokhang. Oo. Yes, actually, Sir Alvin, maganda Tokhang. Maganda raw. Yung kapatid mo, may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs. Kakato. Sir Alvin, yung kapatid mo, may information kami na sasangkot sa droga. Baka pwede, i-surrender nyo sa amin, merong programa ang PNP. Ganon kaganda. Oy, hindi ganon! Si Colonel Busita, mga kababayan, ganon daw kaganda. Hindi naman ganon Pinapasok nyo yung bahay, pinapatay nyo sa loob ng bahay yung mga biktima nyo. Yung ba yung maganda? Grabe talaga itong mga ito, mga kababayan, Yung ba yung maganda, pinasok nga nila yung mga tao, yung mga biktima, habang naglalaba, binaril bigla. Si Kian de los Santos, inakbayan, dinala sa madilim, binaril, patay. Ganon nasaan yung maganda rin sa sinasabi ni Busita? Ang problema, Hindi ganun ang hindi na-implement ng tama. Sino ang kasalanan nun? PNP. Di kayo nga may problema! Sabi niya, hindi daw na-implement ng tama. Sabi niya, ang problema, hindi na-implement ng tama. Sabi naman nung host, sino may kasalanan? PNP! Sino ang PNP chief? Si Bato! Sino pa? Albayalde, yung mga nagpalit-palit. Sino pa? Di ikaw din, Busita, dahil nakapaloob ka sa PNP nung panahon na yan. Diyos ko naman, Busita. Buti na lang hindi naging senador to. Buti na lang hindi naging senador. May pagkabobo. Tuloy. Bobo rin Anong problema sa PNP nung panahon yun? Kaya alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Bakit Sir Alvin, sinasabi ko yan, hindi man pwedeng magsalita ako sa iyo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa execution. Yes, So kung sir. ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo?
hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon. Wala na dapat patayan, walang paano ba? Una, sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukotahan. Ayun lang. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa'yo. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi ang problema dyan, Sir Alvin, pag sinabi ko sa'yo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs. 7 per week. No. Mayabang ka pipilitin mo. Masasakripisyo, yung mahihina dating mga Sa madaling salita, kahit anong kahit na anong pagbabali-baliktad, mga kababayan, wala pa rin. Nagkaroon pa rin ng problema yung Oplan Tukhang. Hindi pa rin masasabi na maayos yun. Wala talaga mga kababayan na idulot na mabuti. Kasi walang security para sa mamamayang Pilipino Dahil kung ang sinasabi nyo ay para sa bayan, para sa mga mamamayang Pilipino, para safe sila, hindi ho ganun ang nangyari. Kabaliktaran nga ni... Di ba? Kabaliktaran yung nangyari. Ewan ko dyan, mga kababayan ko, nung oras na ba? Uy, nako! Oy, mga kababayan, magpapaalam na ho ako. At marami tayong lalakarin ngayon, O muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod. Babalik po kung kaya pa. Pero gusto ko muna siguro, bukas na tayo mag-live kasi yung boses ko, iinom ko muna to ng 1 drum na salabat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.